Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Martes, Mayo 13, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Jinel Baclay, kay karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinala. PDL voting sa Western Visayas nangin matalon sa isuno sa Bureau of Jail Management and Penology. Mutante sa kapis na dakpan matapos nga ginkuhaan litrato ang iya baluta sa sulod sa presinto. Eleksyon sa bilog ng Western Visayas generally peaceful suno sa Police Regional Office 6. Samtang napatay sa shooting incident sa Silay City, nagsaka na sa duha. Silay City Mayor Gallego ginkontinar na tabo nga pagpangluthang sa Barangay Mambulak sa Silay City, Negros Occidental. Police Colonel Bayani Razalan ginrelieve na bilang IPPO Director sa kaadlaw antes ang eleksyon. Kag temprano nga pagboto sa mga mall voting areas sa Capiz. In pasalamatan sa pila ka mga butan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:05 sa aga kag karon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabig nga generally peaceful ang ginpatigayon nga midterm election sa bilog nga Western Visayas. Sa bahin sang probinsya sang Iloilo ginpahayag naman sang Iloilo Police Provincial Office paagi kay Lieutenant Colonel Roland Bulalakaw nga wala sang malagko nga mga election-related incidents nga na-record ang otoridad sa natapos nga eleksyon. Sa datos naman sa Police Regional Office 6, ginpahayag ni PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis nga may iban nga mga paglapas nga nabaton ang kapulisan sa COMELEC resolution paagi sa pag-report sa mga nagkalain-lain nga police station. Kasubong na lamang sang kaso sang gun ban sa probinsya sang Guimaras. Mayaraman sang mga insidente nga na-record sa Aklan kag Capiz kung sa diin may nadakpan nga nagkuha sang litrato sa iya balota sa presinto. Ginpasalamatan naman sang Police Regional Office 6 ang presensya sang otoridad kag temprano nga deployment plan sang ilang mga security personnel nga nangin instrumento agon mapabilin ang katawhayan sang piniliay. Radyo Pilipinas News. Kapin sa 5,000 naman ka persons deprived of liberty ang madinilag-on nga nakaboto sang nagdigad nga eleksyon. Ginpahayag sa Bureau of Jail Management and Penology paagi kay Jail Senior Inspector Juniven Ray Umadhay sang BGMP nga naging matawhay kag wala sa aberya ang pagboto sang mga PDL. Sa pagboto sang persons deprived of liberty nga mga personnel man sang Commission on Elections ang nagdala sang balota kag election paraphernalia
sa sulod sang pasilidad. Nagsugod ang butuhay kahapon sa diin mayara sing 38 ka jail facilities anang venue man sang pagpiniliay. Paagi sa pag-facilitate sa BGMP kag Commission on Election, natagaan sang tiyo ng mga PDLs nga makaboto kag makapakigbahin sa hatol ng Bayan 2020. Radyo Pilipinas News. Arestado ang isa ka botante matapos makuhaan sang litrato ang iya balota sa barangay Sinunduhan, Mambusaw sa Capiz. Ang nadapan kinkilala nga si alias Nani, 57 anyos kag residente sang nahinambitan nga lugar. Suno kay Police Regional Office 6 spokesperson Arnel Solis, samtang nagaboto na dakpan siya sang watcher nga ginkuhaan niya sang litrato ang iya balota. Sa karon niya sa kustudiya sang kapulisan si alias Nani kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Section 36 sang COMELEC Resolution 11076. Sa padayon nga pagbantay sang Police Regional Office 6, nagapabilin naman nga matawhay kag malinong ang pagpatigayon sa eleksyon, lakip na ang pag-isipay sang boto nga ginapatigayon sang Commission on Election. Radyo Pilipinas News. Kumpirma ang Police Regional Office Negros Island Region nga duha na ang napatay samtang 5 pang padayon na ginabulong sa ospital sa nagluntad nga pagpaniro sa Silay City, Negros Occidental. Suno sa PRO Negros Island Region. Duha ka wala makilalaan ng mga biktima ang gindeklara nga dead on arrival samtang giliyon naman nagindala sa Teresita Lopez Landone Provincial Hospital. Ang 5 ka iban pa para sa nagakaigo nga pagbulong. Sa inisyal nga investigasyon sang Silay City PNP, isa ka kapitan kaupod ang duha ka iban ang nagpangtiro sa mga biktima. Bilang aksyon sa insidente, gilayon naman nga naghiwat sa investigasyon, nagpadala sang dugang personnel na nagpatuman sang checkpoint operations ang kapulisan sa Silay City. Yan pa siguro naman sang PRO NIR Director, pagi kay Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay, nga under control ang sitwasyon kag fully mobilized ang ila security forces. Radyo Pilipinas News. Ginto na naman ni Mayor Judith Gallego sang Silay City ang natabo nga pagpanglutang sa ila mga supporters sa Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental. Suno kay Mayor Gallego, ang mga supporters sa ginpangtiro nagabantay sa mga ginaligar vote buying activities sa lugar. Sa natabo kapag panglutang ginmanduan, sang alkalde ang kapulisan nga tutukan ang investigasyon agod madakpan ang mga sospek at matagaan hustisya ang mga biktima. Nagpangabay man si Gallego sa iyang mga supporters kag sa mga nagasuporta sa pihak nga grupo nga mangin kalmado kag hindi magpadala sa init sang ulo kon emosyon bakod umalagi lang eleksyon kag hindi dapat maglabot sa ginamo kon pagtiniruhay. Sa nagluntad nga insidente, 2 ang kumpirmado nga patay kag 5 ang napila. Radyo Pilipinas News. Tayo naman ang pagtutok sa Commission on Election Negros Island Region sa safety kag seguridad sa pumuluyo sa Negros Occidental, partikular sa Silay City, kasunod sa nagluntad nga pagpangluthang. Suno kay COMELEC Negros Island Region Assistant Regional Director Attorney Josel Macute, natabo ang pagpaniro sa isa ka political headquarters kag wala ini nakaepekto sa paghiwat sa kabilugan nga eleksyon sa presinto. Dugang pa ni Attorney Macute nga nagsaka na sa 2 ang napatay sa insidente samtang 5 ang naospital. Ginkondinar naman ini sang Commission on Election Negros Island Region ang pagpangluthang nga ginobra para magdala sang pamahog sa mga botante. Samtang nagapabilin sa gyapon ang personnel sang Negros Occidental PNP agud magbuli kag magbantay sa eleksyon sa Silay City. Padayon man ang pagpatigayon sang investigasyon sang otoridad kag pag-ayam sa mga ginatudlo suspect. Radyo Pilipinas News. Kumpirma ng Police Regional Office 6 ang pag-relieve kay Police Colonel Bayani Rasalan bilang Director sang Iloilo Police Provincial Office sa kaadlaw ang eleksyon. Ginpahayag ni PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, may order nga islan si Rasalan kag ini nang epektibo sang nagligad nga Mayo 11. Ang relief order ginpatuman sang PRO6 mayara sang clearance nagikan sa Commission on Elections. Magaserbe naman nga officer in charge sang IPPO si Chief Regional Staff sang PRO6 nga si Police Colonel Roland Bulalakaw. Madamduman 2 ka semana sa nagligad sa nakabaton sang order ang Police Regional Office 6 salin kay PNP Chief Romel Francisco Marbil nga nagapakakas kay Rasalan bilang IPPO Director apang wala gilayon mapatuman
Bangod kinahanglan ng clearance gikan sa Commission on Election. Ginmanduan naman sang PRO6 si Colonel Bulalakaw nga ipasiguro ang patas kag matawhay nga piniliay sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naging epektibo kag dako ginang pagpasalamat sang pila ka mga nag-avail sang early voting sa probinsya sang Capiz amuman sa giniwat nga mall voting sa isa ka mall nga nagatuyo gid Malikawan ang paginutok sa mga voting precincts kag maghatag komportable nga voting experience sa mga botante. Ini ang nangin obserbasyon ni Attorney Salud Milagros Villanueva, Provincial Election Supervisor sa Commission on Elections Capiz. Suno kay Villanueva, kalabanan sa mga nag-avail sa early voting ang mga senior citizen. Sa Capiz, giniwat ang una nga mall voting sa Robinsons Rojas kung sa diin may mga pasilidad kaangay sang aircon, accessible toilets, kag mas malapad nga espasyo nga tuman ang kalipay sa mga botante. Gidalauman naman sang Comelec Capiz nga mapadayon kag mapalapad pa ang pareho nga mga inisyatibo sa mga masunod nga eleksyon para masiguro nga hilway kag efficient na pagboto sa mga kapisnon, ilabi na nga madamo sang iban nga mga mall sa probinsya ang sarang makabulig sa piniliay sa pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginproklama na sa Commission on Elections ang mga nagdalaog ng mga kandidato sa pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Una diri sa banwa sang Gimbal, Iloilo, ang mga nagdalaog nga kandidato gikan sa alkalde sa konsyal ang nagapadalagan sa idalom sa isa ka partido. Ang grupo ang ginapangunahan nanday Mayor Jennifer Garin Culada kag Vice Mayor Christine Garin. Ang mga nagdalaog nga konsyal amo naman sanday Mary Ann Suyaw Luhan, Rena Paz Alipaw, Cristilove Custodio, Lemuel Giolege, Butchit Hilvero, Ivy Hikinyana, Martimelo, kag Lorna Yang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iwat naman na nagdaog sa pagkalkalde sa Banwasang Dumangas si Mayor BJ Biron. Si Biron ang nakakuha sang masobra 25,000 ka boto. Batok sa iya kasumpo nga si Anay Vice Mayor Ayan Dulutan nga nakakuha sang masobra 18,000 ka mga boto. Nagpasalamat naman ang alkalde sa suporta nga ginhatag sang iya mga kasimanwa. Ipadayon sang alkalde ang iya mga naumpisahan para sa padayon nga pag-uswag sang banwa sang Dumangas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita sa siyudad sang Rojas, nagdaog sanday Incumbent Mayor Ronnie Dadivas kag Vice Mayor Almabis sa bago lang giniwat nga midterm elections sang Mayo 12. Sandig sa resulta sang City Comelec pagkatapos ang nagsulod na ang resulta sang tanan 137 ka mga presinto sa siyudad. Ang magkatandem nga sanday Dadivas kag Almabis nga nagapadalagan sa idalom sang Juan Capiz. Si Mayor Dadivas ang nakakuha sang 70,692 ka mga boto. Batok siya kasumpong nga si Tony Del Rosario nga nakakuha naman sang 24,472 ka mga boto. Si Al Malbis naman na nakakuha sang 47,571 ka mga boto, aban silang sang masobra 3,000 ka boto batok kay Powell Del Rosario nga nakakuha naman sang 44,426 ka mga boto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, ginbawian gid sang kabuhi ang 68 anyos nga si Lola Marita sa bahin sang barangay Marita President Rojas Capiz. Suno sa President Rojas Municipal Police Station samtang nagaboto ang Lola, hinali lang ini nga natumba sa iya nga pulungkuan. May isa ka botante nga nag-CPR sa biktima kay nag-abot man ng mga responders. Gindala sa Baylan District Hospital ang biktima pero gindeklara ini nga dead on arrival. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Iban pa nga News. balita, hinahayag sang PVOX nga liwat nga naglupok ang Bulkan Canlaon alas 12 ni nga kaagahon sa may area sang Negros Occidental. Nagapabili sa alert level number 3 ang
bulkan kag ginadumilian ang pagsulod sa gihapon sa 6-kilometer danger zone. Padayon na pagpakig-angot sang tibok sa iban pa nga mga LGU sa palibot sang bulkan agud monitoron ang sitwasyon sang paglupok sini. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:18 na sa aga. Sa iban pa nga mga balita, bantayan karon labi na ang resulta sang pila ka mga nagdalaog nga kandidato sa iban pa nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Radyo Pilipinas. At padayon lang mo sa pagtutok sa aton siniyang social media page. Aton sini mga gina-post nga mga results sa nagkalain-lain nga mga posisyon, partikular sa aton nga mga local candidates. Wala kita sa nabiling nga tiyempo diri sa aton sini pagpangalagad sa Radyo Pilipinas Iloilo. O naging lamang inyo alagad, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo